Alright, so galing tayo dito sa may MOA, Mall of Asia. Uy, wala pala nga tayo seatbelt eh. Right, so from MOA puntahan natin yung Park Avenue Mansion sa Pasay City. Yung minsan ko nang nai-recommend no, sa inyo dyan ng mga nanonood kung saan din isa sa magandang idea na magstay sa Manila for daily, weekly or monthly, no, na napakamura, napaka-affordable. Sobrang the best. Pero syempre, for this video, papakita ko lang sa yung madadaanan ho natin. Kasi ang ganda talaga ng city lights nitong Pasay City, City of Dreams. Tsaka, hindi pala, Parañaque pala yung Parañaque yung City of Dreams, no? Opo. So, Pasay City. Ito sa, sa business district sa SM. SMDC Business District. Talagang napakaganda sa mata tignan itong kailang lugar. Iloilo City, no, tsaka Mega World District sa Iloilo City, tsaka itong SMDC Business District sa may Pasay City. Ay siya, magkakahawig yung setup ng mga gusali nila ng mga infrastructure dito, mga buildings. Hindi sila matataas like skyscrapers talaga to the point, mga 30 floors, pero ang ganda, no? Ganda ng design, ang ganda ng view. No, feeling ko nga parang parang may resemblance eh. MOA nga lang to, SM nga lang, competitor ni Mega World. Ayun lang, so enjoyin natin yung mata natin dito. Yung biyahe ho dito sa MOA Arena, MOA Mall of Asia papuntang Park Avenue Mansion is siya, magtatakbo kasi tayo ng 15 minutes, kaya maganda yun, okay na yun. Yung 15 minutes natin ay hindi tayo maboboard kasi nga ganda ng mga tanawin natin, ang ganda ng view, diba? Ganda lang So this is the other side of Manila, na kahit pa ilang beses na tayong bumabalik dito, hindi talaga nakakasawa. So yung lugar na to dito, mababa lang yung yung mga gusali kasi siya, fly path na. Diba? Hindi talaga kailangan hindi talaga siya hindi rin talaga natin masabi na yung taas tayog lang ng mga gusali ang makapagbibigay ng view sa isang lugar. So dito, ang pupuntahan natin ngayong na Park Avenue ay 2.8 kilometers. Lapit lang nun, pero ang travel time natin is 15 minutes. Simply because traffic. Manawa tayo sa napakagandang city lights ng lugar nila dito. Kung wala lang tayo sigurong makikitang mga jeep dito sa lugar na to, talagang masasabi natin wala tayo sa Pilipinas. Tsaka to, yan. Yan ang yung mga ganyang mga tao, yung mga beggars, homeless, sila yung mga palatandaan, sila yung parang resulta, sila yung buong corruption. Tunay, kasi kung hindi lang talaga kurakot ang natin, gobyerno, sistema ng panggobyerno sa Pilipinas mulat sa pool, hindi sana na well circulated yung pera ng Pilipinas. Daming pera sa Pilipinas, trillions talaga yung natin, yung ating revenue, trillions of trillions, pero wala, hindi siya circulated ng maayos sa mga tao. So yun, nakahawak lang dyan yung mga kapitalista, mga negosyante, mga big timer, mga oligarchs, and of course politician. Yung syempre yung mga oligarchs, mga big timer dito sa Pilipinas, hindi ka maging big timer, hindi ka maging oligarchs, hindi ka dito maging negosyante na malupit na negosyante kung wala kang kapit sa gobyerno. So parang din siya, it takes two to tango. Kung masipag ka lang,
tapos madiskarte, pero ayaw mong magbigay ng ano, ng mga tip, ayaw mong magbigay ng mga pakimkim sa mga opisyal, padulas. Nako, labo. Di ba kayo, no? Oo. Kahit pa sabihin ano, kunyari matino ka lang, matino ka, masipag, madiskarte, matalino. So magkakaroon ka ng negosyo. Pwede, yayaman ka, milyonaryo, pero hindi mo maging kasing milyonaryo ang mga oligarch dito sa Pilipinas, gaya ng mga Lopez, di ba? Mga Ayala, mga basta itong mga super big time talaga ng mga ano dito, o mga milyonaryo sa Pilipinas. Kung hindi ka marunong mag pakimkim, no, sa mga officials, mga government offices. Kaya nga dito sa Pilipinas, every election, di ba, yung mga oligarch talagang naghahanap yan sila ng pwedeng suportahan, kandidato, pag-apan na kandidato. Sila yung mag-finance. So kung sino yung malakas sa survey na talagang sure win, sure bull yung panalo kasi malakas ang survey, very popular, so doon sila bibigay ng pera, budget, ibig ko sabihin na pondo, no? Ifa-funds nila yan, fundingan nila yan para pag manalo, hindi na sila masyadong gigipitin ng gobyerno, kasi nga is parang isa sila sa nagiging contributor bakit nanalo yung presidente. Kaya doon tayo sa presidente na hindi tumatanggap ng campaign ads, campaign funds mula sa mga oligarchs. So sino ba? May ganoon ba dito sa Pilipinas na hindi, meron ba tayong presidente? Meron ba tayong presidential tawag nito, candidate sa Pilipinas in history na hindi tumanggap ng pera galing sa mga oligarchs? Sino ba yung mga oligarchs? May-ari ng PAL, may-ari ng Cebu Pacific, may-ari ng Maynilad, Meralco, ABS-CBN, TV5, PLDT, Smart, di ba? May-ari ng Globe. O sino pa mga oligarch dito? Marami, no? Napakarami. Mga Ayala, may-ari ng mga townships and mga condominiums, basta mga townships, mga real estates. Si Manivillar. Kaso Manivillar itself, oligarch na yan eh. Hindi nila kailangan ng campaign funds galing sa mga ibang mga oligarkiya, kasi marami sa billions din pera nila in dollars. Pasay City.
FB Homes. Queensland Hotel. Meron din pala dito, mura lang. Kaso hindi man nakalagay kung ano, ilang oras yung 749. Harrisons, tas Ignacio. Doon pala sa Park Avenue, doon sa isa, wala, di ka makakadaan doon. Wala pala daanan, no? Natutulay underground. And now I'm falling. Yan, residential area. One way, no? Kasi late ng kalsada dito, pwede mag two way. In fairness sa Pasay, malinis na, no? Di gaya ng araw. Yan, malinis na, oh. Talagang meron na silang budget talaga. Pondo. Meron silang enough na allocated funds for street sweeping. Very good. Kasi ano yan eh, cleanliness is next to godliness. Tapos ano yan, health is wealth. Mas malinis ang kapaligiran, mas malayo sa sakit ang mga mamamayan. Number 1 na asset pa naman ng isang community, isang syudad, mga tao, di ba? Manpower. Kung sakitin yung mga tao, di ba? Dahil sa madumit, makalat na kapaligiran, wala silang wala silang workforce. Maliban na lang kung marami kang robots. Ito na yun, mansion, Park Avenue. Diba? Ang ganda ng no, linis ng ng lugar. So nakakahanga itong si Pasay City. Kung sino man ang dito, mayor. So yun, magaling ka, no? Kasi kahit paano, isa to sa maipagmamalaki ng Pasay City na yung lugar ay malinis. In some point, no, na meron talaga, masasabi natin meron talaga yung budget allotment, allotted funds ho dito para sa street sweeping, maintenance, no, sa inyong mga kalye para laging malinis. Okay, so Avenue, Park Avenue Mansions. So thank you for watching. Maraming salamat sa pagsama. So yung estimated natin na 15 minutes na makakarating dito, hindi umabot ng 15 minutes. So 13 minutes lang, 14 minutes. Bye bye, and ingat.